Yan na nga ho ba sinasabi natin. Kung pipiliin nyo lang naman ang inyong pupunahin sa mga isyong nangyayari ngayon sa ating bansa, manahimik na lang kayo. Dito sa video na to, napakatinding sampal sa pagmumukha ng simbahang katoliko. Ang mga banat nitong si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang post na to. Yung mga nagbabanal-banalan, ha? Yung mga naghahanap ng accountability, transparency, makinig kayo sa mga banat na to nitong si Atty. Vic Rodriguez. At dito rin ho sa video na to, naku, bago matulog, gusto ko talagang pinapanood itong si Ma'am Joey at itong si, itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Mamaya ho, pasadaan ho natin na makibalita ho tayo sa kanila kung ano ng latest update dyan sa live natin itong si Ma'am Joey. At dito rin ho, sa pinaka-latest na kaganapan dyan sa Dahig, papakinggan ho natin ang pagsasalita nitong si Attorney Harry Roque. Pero bago lang nang yan, napakarami na naman natin pag-usapan. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ito ho ang napakalupit na birada nitong si Atty. Vic Rodriguez para doon sa mga nagbabanal-banalan, nagtatali-talinuhan, naghahanap ng transparency, accountability. Pagdating naman doon sa mga ibang issue, tahimik kayo. Dito ho mga kababayan, nakakabilib ang Iglesia ni Cristo at KOJC. Dito sa pinatunayan lang ho nang hindi ho nating inaano yung yung relihiyon ng Katoliko. Hindi ho natin binabanatan yung pamunuan, yung mga maiingay lamang ho. Pero yung mga miyembro hindi ho natin pinapakialaman yan. Wala ho tayong question sa pananampalataya o kung ano mang ginagawa nila sa relihiyon nila. Ang problema lang ho, mga hipokrito yung mga namumuno diyan sa diyan sa relihiyon na yan, di ba? Paano ba naman ho kasi mga kababayan, nandiyan yung GAA, BICAM issue, nandyan yung PhilHealth, flood control, tahimik ho sila. Ngayon dito sa issue ng impeachment, nag-iingay ho sila. Dito ho natin nakita ang kaibahan noong mga religious organization dito sa dito sa mga nag-iingay ngayon kaugnay dito sa issue ng impeachment. Anong sinabi ng Iglesia ni Cristo? Tigilan natin 'yan. Marami tayong problema ngayong mga panahon na to na kailangan solusyonan. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Sambayan ng Pilipino, magkaisa tayo para masolusyonan yung mga problema na yan. Di ba? Ayaw. Di ba? January pa lang nagsalita na Iglesia. Ayaw nila. Nakiisa ang KOJC. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakiisa at ang iba't ibang mga religious group kaugnay dyan sa panawagan na yan ng INC na itigil. Walang magandang maidudulot yung impeachment nila laban dito kay Bibi. Katangi-tangi ang simbahang katolika ngayon sa mga religious group na narinig natin na nagtutulak dyan sa impeachment na yan. Ang hirap po nito mga kababayan, isang tao lang ang kumita dyan sa pagtutulak na yan. Nakakaladkad ang buong relihiyon dahil lamang sa na yan dyan sa mga kumita o inikayat ng mga pinklawan, mga dilawan, mga talyanista na mag-ingay dito sa issue ng impeachment. Kasi very orchestrated Mainstream media, mga pinklawan, mga dilawan, ang umaayaw ho talaga ngayong mga panahon na to, mga congressman at yung Malacanang ayaw ho talaga nila. Pero na corner ho sila ng mga pinklawan at mga dilawan. Ang dating ngayon, pagka ang Senado, pagka hindi nila inupuan yan, hindi nila pinag-usapan yan, meron silang nababiolate sa ating saligang batas. Ito ang mga banat nitong si Atty. Vic Rodriguez. Para sa simbahang katolika, makinig kayo. Ito ang mga banat nitong si Atty. Vic Rodriguez sa inyo. Hindi sa reliyon doon sa kanilang mga tayo sa iba't ibang mga issue. Lumalabas ang pagiging hipokrito nila. Linawin ho natin. Kailanman di ho tayo bumanat dito sa pananampalataya. Hindi ho. Doon lang sa pakikialam sa politika tapos pinipili lang yung pinakikialaman. Yung mga mahahalaga at dapat na sawsawang mga issue nitong itong mga religious group nito, hindi ho nila pinapakialaman at talagang busal ang kanilang bibig at di sila nagsasalita diyan sa mga issue na yan. Sa mga educators, para sa mga taga-UP College of Law, kinig kayo. Mga taga De La Salle, mga taga Ateneo De La Salle, makinig. Mga educators, mga banal na nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig sa anomalya ng GAA, PhilHealth at flood control? Bakit nga ba?
Bakit nga ba nananahimik itong mga ano na to, itong mga nabanggit na to ni Atty. Vic Rodriguez? Mga educators, UP College of Law, sagot kayo. Diba? Sagot kayo dito kasi bakit nga tahimik kayo dyan sa maanumalyang GAA? Yung kulang-kulang na BICAM. Napag-usapan na yan sa social media, na interview na ni Karen Davila, mainstream media, social media. Ano yan, talagang nung January, December, talagang ano yan, pinag-uusapan niyang issue na yan. February, pinag-uusapan niyang issue na yan. Nasaan itong mga educators? Nasaan ang UP College of Law? Nung pinag-uusapan natin, yung GAA. Nung kinuha ang pondo ng PhilHealth, na dapat sana pinanggagawa ng mga proyekto, pinanggagawa ng mga programa ng PhilHealth para makatulong sa ating mga kababayan. Nasaan na? Nasaan na yung mga educators? Mga taga-Lasal, yung mga gumugusto sa impeachment, mga taga-Ateneo, nasan kayo? Nung usaping GAA, maanumalyang GAA, nasan kayo? Doon sa issue ng PhilHealth, nasaan kayo? UP College of Law. Ba't dito palong-palo kayong bumanat? Doon hindi kayo nagsasalita. Flood control. Direktang natatamaan ng mahihirap. Kasi yung mga mayayaman nandun sa taas ng bundok. Hindi malulubog yung mga yan, di ba? Matataas yung mga bahay niyan. At hindi kumukuha ng lupa yan dun sa mga flood prone area. Di ba? Hindi sila kukuha dyan. Nandun sila sa mga matataas na subdivision, yung mga nasa taas ng bundok, di ba? Direktang natatamaan ng mahihirap dyan sa flood control na yan, dyan sa PhilHealth na yan, dyan sa GAA na yan. Puro korupsyon. Nasaan kayo? Para dun sa mga banal. Mga banal, nasaan kayo dito sa mga issue na to? Simbahan Katolika, nasaan kayo? Anak ng tokwa, hindi usapin na reliyon to. Pinag-uusapan lang ho natin dito, nakaladkad ang reliyon dahil doon sa pag-iingay ng mga leader nila na siguro kumukubra sila. Tumatanggap sila ng kung ano mang pakimkim sa mga pinklawan, dilawan, mga taga-administrasyon para mag-ingay dito sa issue na to, di ba? Ngayon, pati yung walang nananahimik na reliyon, nakakaladkad, dahil dito sa mga ginagawang kabalbalan ng mga leader nila. Hindi ko natin binabanatan ng reliyon, kailanman hindi tayo bumanat dito dahil mapa Kristiyano ka, mapa Katoliko ka, mapa Muslim ka, respeto ho natin dito sa PH Update. Ano man ang pananampalataya ng mga nanonood sa atin. Kaya yung mga Katoliko dito, wag ho kayong ma-offend. Ang sinasabi ho natin dito, yung mga leader, hindi ho kayo. Dahil kung kayo nag-iingay at kayo sarado Katoliko, palakpakan ho kayo dapat dito sa PH Update. Linawin ho natin, baka merong ma-offend Ito, sa mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the law, bakit hindi ninyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 unconstitutional national budget? Yan, bakit hindi? Bakit hindi nyo tuligsain? Hindi. Ang haba na, nagsalita na si itong si Atty. Vic, nagsampa na ng petition sa Korte Suprema, dinili nga lang yung oral argument, pero napag-usapan ho yan sa mainstream media. Nagkaroon ng napakatinding diskusyon. Tinanong yung nasa Committee on Appropriation. Tinanong ang mga congressman, meron bang blanco? Ako, wala akong nakita. Yung isa umamin. Ito si Teacher Stella. Merong blanco pero pinalagyan ng laman. Yung paglalagay ng laman, ministerial na lang daw. Di ba? Umamin din na meron talagang kulang-kulang yung BICAM report. At pinirmahan naman itong sintu-sintong presidente natin. Ito. Maging mapanuri at huwag magmanipula sa mga universidad, relihiyon at personalidad na huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga di ba? Huwag tayo magpabudol ngayong mga panahon na to dahil napakarami ng mga mambubudol. Marami hong mga mambubudol ngayong mga panahon na to.
Piliin lang ho natin yung ating mga susubaybayan, papakinggan. Ako baka hindi nyo alam, ginugood time lang pala kayo niyan. Diba? Ganun ho yun mga kababayan. Marami yung nagte-take advantage sa sitwasyon pero wala naman ho talagang tunay na paninindigan at prinsipyo. Yung simbahang Katoliko, siya na ho yan. Kikita sila pag nagsalita sila. O kung sino man ang kausap nila dyan, mabibigyan sila ng pakimkim. Si Archbishop o etong si Father ganito. Pwede paki-post naman na nananawagan sila na matuloy ang impeachment ni BP Sara. O ito na yung pakimkim ninyo. Di ba ganun lang naman ho yung mga kababayan. Kaya mag-ingat po kayo. Yang mga yan mga hangal, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez. Balita ko tayo dito sa sa Daig Netherlands. Tapos, muna ho ako, aalis ako sa frame, papakinggan mo natin ang diskusyon nitong si Ma'am Sass at nitong si Ma'am Joey dito sa kanilang live kagabi. Kapag kayang dalawa na yan, talagang ang husay, sumalansan niya ng mga issue. Di ko alam kung magte-third floor ba tayo or mag-Joey Cruz tayo. Dalawang malupit yan third floor o Joey Cruz. Alin ba sa dalawa, ha? Mamaya pakinggan mo muna natin itong Spoke Sari. Sama-sama tayo as we keep vigil for Tatay Dico. No? Alam nyo talaga itong mga pangyayari ito, hindi ko akalain nung pumunta ako dito para samahan si Tatay Dico, magkakaroon tayo ng newfound sense of community as Filipinos. Hindi ko talaga akalain na darating ang panahon, mayaman, mahirap, kahit sa taga-saan, magkakaisa-isa pa rin tayo. Sana huwag natin kakalimutan itong ganitong damdamin. No? Dahil sama-sama tayo as we keep... Basta wag ho natin kalimutan yung mga ganyang klaseng damdamin. Ito, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Joey. Mga next video na ho siguro yung sa third floor. Malupit din kasi yung mga birada nila sa mga nakalipas na araw. Pinapanood ho natin. Madidiin din ho mga kababayan. Pero dito kasi madiin din ho Sa susunod na video na ho natin pasadahan yan. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Buko na panaginipan, girl. Game, ito na ho. Panoorin natin. Ito na sa private chat. Ay, ito. Ano ba yan? Kakagising ko lang sa aking siesta. Anyways, nakakaloka ang panaginip ko. So may dalawang nag-uusap sa panaginip ko. Isang alta at isang di naman kaaltahan. Di ko maanigan. Sabi nung alta doon sa hindi kaaltahan, para di ka usigin, Chimbustar, aminin mo na lang na binayaran ka ng Dragon Ball Z. Sabi ng di naman kaaltahan, gaga ka ba? Bakit ko aaminin na hindi naman totoo? Usigin niyo ako hanggang dulo. Tapusan natin to. Bloodbath kung bloodbath. Nagising ako kasi biglang naanigan ko ang mukha ng alta sa aking panaginip. Nakakaloka. Parang meron akong similar panaginip. Similar panaginip, girl? Oo. Ano ba yan? Para tayo nasa Inception. Lahat tayo nasa dream. Lalo na doon sa Yes, part na ma'am. para di ka na usigin, Chimbustar, aminin mo na lang na binayaran ka ng Dragon Ball Z. Pareho pala tayo ng panaginip. So, kumanta na lang tayo. Panaginip sa habang buhay. Ganon. Panalangin yon. Panalangin ba yun? O ito na sino yun si NCC? Ayan. Hello, NZ, EMZ, DC. Ayan, sabi ni Harfax. Ay, Ma'am Joey, katatapos lang sa live ni Atty. Trixie. Lilipat naman ako sa live mo, watching you from NYC. Atty. Trixie, maraming salamat sa pa-milk tea last night. Thank you sa libre. Ayan. Sabi ni Cecil Martin, jutang ginemis nyo kwakkom, pakawalan nyo si Colonel Grijaldo, matuwid lang siya as PNP official. Hindi niya kasalanan kung ayaw niyang magnakaw or magpagamit sa kademonyohan nyo. Ayan. Bugbog burn na itong si Bongbong Jr. pag nawala si VP Sara sa mga makakaliwa at pinklawan. Correct. And I'm pretty sure, yung mga yan, may mga hawak yan. May mga hawak yan. At ngayon na na binibira natin ng Bongbong administration, hindi nila tayo sinasamahan.
Hindi na tayo sinasamahan. But I'm very, very sure that the yellow and pinks are taking notes and they are preparing their plan of attack on Bongbong Marcos immediately after Inday is impeached. Ganun yan. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang yan kasimple. Si Torre papalit ng kakamping Sky Trillanes, sabi ni Khalil Angeles. Elib na elib sila kay ano, no, kay Torre. Elib na elib sila kay Torre, no? Parang, Diyos me, talaga ba? At kinukumpara nila si, ano, na parehas lang naman daw 1-star si Torre at saka si Bato. Ang problem kasi, si Torre, he became popular because he worked on political orders of his appointing official. Okay? So, lahat ng political enemies ng BBM administration, yun yung binanata ni Torre. At wag kang umarte dyan, General Torre, dahil ikaw nga, declared kang persona non grata. Dahil nga, sumasawsaw ka sa politika, pulis ka. Diba? So, huwag kang maarte dyan. Huwag kang maarte dyan, yun ang ano, yun ang history mo. Diba? Pero si Bato, ano bang history ni Bato bilang young idealistic officer? Si Bato nakikipagbarilan sa terorista, sa NPA. Naghahunting ng terorista yan, ng kriminal. Solid ang field experience ni Bato. 'Di ba? At naging most outstanding police station din, ano 'yan? What do you call that? Yung police district ba 'yon? Ang Davao City ng panahon rin ni Bato. Si Bato meron siyang legit stripes sa kanyang trabaho bilang pulis. Ikaw, Torre, yung mga accomplishments mo, panay political accomplishments. Ayun. O nga, hindi ko alam kung bakit nag-blur. Parang feeling ko kailangan, Diyos ko po naman, dami-daming gasto sa buhay. Ano ba yan? Ayan. Parang feeling ko kailangan malapit ako Na-figure out ko na to last time. Parang kailangan malapit ako. Hindi ako pwedeng lumayo. Pag lumayo ako, naglumalabo. So, kailangan malapit ako. Ayan. Ayan. Pag ganyan, ako malinaw. Ano yan? Bring ako water. Wow. Ayan. Ayun. Walang moralidad dyan si Torre, kaya nga nasipa yan sa INC, sabi ni Amir Khalil. Talaga ba? Nasipa siya sa INC? Bakit parang nasasapawan ng mga naggawa ng mga tao mabubuti ang ginawa, pero ang kagarapalan ay sumisikat ng wala sa oras? Ayun nga Buti nang naunang naging presidente si BBM kay Sara, kundi mas kawawa tayo. Ngayon, pag naging presidente si Sara, solid Duterte na forever, sabi ni Vin Diesel. Ma'am, ituloy ni Escudero ang impeachment kasi madadawit ang kanyang boss na si FL sa white envelope na sabi ni, hindi itutuloy ni Escudero ang impeachment kasi madadawit ang kanyang boss na si FL sa white envelope na sabi ni VP Inday ay may mga ebidensya siya. O kasi di ba sabi ni Inday meron niyang video. Meron siyang video, meron siyang paper trail kung kanino galing yung pera, ganyan. So it was really FL ang mother of si FL pala ang Mary Grace Piatos. Ayan na nga. So yun, well, I'm pretty sure I do not really trust Chis Escudero. Chis Escudero is going to to position himself wherever he thinks na magkakaroon siya ng better access to the kitchen. Ayan.
nakita na natin, hindi naman siya, si Cheese kasi, ang style niya, yung magkakaroon siya ng flashes of brilliance. Just to keep the rep na independent siya kunwari, ganyan-ganyan. Kung wala siyang stake sa isang bagay, magiging reasonable siya. Siguro, let's say, kunwari, example niya, yung sa Pogo, di ba? Yung sa Pogo, maraming naka-appreciate sa kanya dun eh. Kasi, ninarrate niya yung facts ng Pogo history. So, sinabi niya na, hindi, may Pogo naman, even before PRRD, ganyan-ganyan. Siguro, dahil wala siyang interest, kaya nagsabi siya ng totoo, ganon. But if you're going to look at Cheese Escudero in a situation wherein merong mga, parang, bakit biglang hindi nagsasabi to ng totoo, ganyan. Malamang, siguro kasi merong interest na pinoprotektahan. I'm so sorry, Cheese, pero yan talaga ang impression mo sa akin. Ganon. Yung, hindi ka consistent, ano ba naman yan? Masyadong dikit tong Ayan. Ayun lang. Sabi ni Uncle John, Joey Cruz, matagal nang tiwalag sa INC si Torre. Sinagot siya ng Net25 after nang ibinalita ng SMNI na sangkot INC sa pagkubkob sa KOJC nila Torre. Sad to say, there was erratum from SMNI, sabi ni Uncle John. Ayan. Need mo ng ring light para madaling ma-detect ng okay. Gets. So, posible nga na gano'n, Ayan. Ayan kaya. O nga, medyo madilim, kaya siguro ayan, ayan, di na siya nahihirapan. Okay. Yun pala yun. Okay. Ayan. Pero hindi to ring light, lang to lamp. Ayan. Ganun pa rin. Buisit. Ganun pa rin. Ayan. Ayun lang, no? Okay. Tapos, ano pa ba? May mag-o-open ako ng tindahan. Mag-o-open ako ng tindahan na tin. At magpapaakyat ako. Pero in the meantime, let's just talk about, some things. Dahil, ayun na nga, ang maingay na balita, okay, ang maingay na balita ngayon ay, teka lang wait. Teka lang, mag-send ako ng link kay Sas. Ayan. Wait. Yari si BBM kay Trump. Sabi ni Steve Valencia Bonsol, Miss Joey, wag mo ilulusob auto mo sa baha. Kung may baha, bumayad ka na lang ng parking ng upper floors tulad sa mall or similar. Ang problema kasi talaga, baha yung mga dinadaanan ko Baha yung mga dinadaanan ko talaga. Hindi ko maiwasan. Otherwise, maghihintay ako ng matagal. Alam mo yun, inainip ako. Magpababa ng baha. Ayan. Ngayon, eto na nga, marami na sinasanction yung US na mga employees, mga tao na nagtatrabaho sa ICC. So, malulupit yung sanction ng US, kasi that includes freezing assets and it is not limited to the immovable ones, pati yung mga bank accounts, yung marami talaga mga privileges na ni-strip doon sa kung sino man yung mga identified nila na mga ICC officials who are working on the cases of a known ally. I think if you remember correctly, when I was talking about this with SAS, at tiningnan natin yung batas sa Amerika na yung Hague Invasion Act
na kung saan sinasabi doon na ganun nga yung stand ng Amerika sa ICC. Ngayon, ang nakalagay kasi doon, yung mga sanctions mag-a-apply lang sa alay ng Amerika. At dinefine nila sa kanilang batas, dinefine nila doon kung sino ang mga allies. Doon sa mga allies na in-enumerate, hindi kasama ang Pilipinas doon. So, hindi reasonable na mag-expect ang Pilipinas, okay? Hindi reasonable na mag-expect ang mga Pilipino na gagawa ng aksyon ang Amerika laban sa mga ICC judges and employees na involved sa kaso ni PRRD. Okay? I would just like to make that clear, okay? Because that's not the provisions of law ng mga Amerikano. Okay? Yung batas ng Amerika, hindi nila kinoconsider na ally, okay, na ally ang Pilipinas. Hindi tayo kakampi. And so far as yung application ng mga sanction ng US ang pag-uusapan natin against ICC is concerned. Okay? So, hindi tayo kasama doon. However, Israel is considered ally by the Americans. So, ngayon, yung mga judges na involved doon sa pag-issue ng warrant of arrest kay Netanyahu, tapos yung, di ba, ang dami ng ginawang sanctions ng, ng Amerika. These are involving people na merong participation doon sa prosecution ng mga ng mga Americans or ng mga ally ng mga Amerikano. Okay? So yun yung diyan, yun yung sitwasyon diyan. Okay. Ngayon, doon sa kaso ni PRRD, merong isang judge doon na yun din yung nagpo-prosecute kay Netanyahu. Okay? So ngayon, tinamaan yung isang judge doon sa kaso ni PRRD. Doon sa kaso ni PRRD, tinamaan yung isang judge. Ang question dito is, will the US sanction be good for PRRD or not? Okay? Yun yung tanong ng karamihan. Okay? Pagkatapos, patuloy kasi ang panawagan ng Amerika na yung kanilang mga ally countries should also withdraw their support to ICC. Ayan, so naglabas nga ng article itong Manila Times at ang sabi, US calls on allies to support ICC sanction against ICC. To support sanctions against ICC. Ayan, wait lang, palakihin natin para makita ninyo. Ayan. So basahin lang natin all together, no? So sabi, Manila, Philippines, the United States urge its allies to rally behind its move to impose sanction on the International Criminal Court for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. The U.S., through Secretary of State Marco Rubio, issued a statement as it imposed sanctions on 2 of the 4 ICC judges who took part in the proceedings that led to an arrest warrant issued in November against Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, a key U.S. ally. Okay, the United States will take whatever actions we deem necessary to protect our sovereignty, that of Israel and any other U.S. ally from illegitimate action of the ICC. Again, okay, yung Amerika, they are saying this without the Philippines in mind. Okay. Ang sinasabi lang ng Amerika dito at base sa kanilang batas, ang mga allies nila does not include Philippines. Okay? It does not include Philippines. Sanctioned were Judge Betty Holler of Slovenia and Rene Alapini Ganzo of Benin, who have been barred from entering the U.S. and their properties and interest within the country bloc. Measures more often taken against policymakers from U.S. adversaries rather than against judicial officials. Alapini Ganso is one of the judges in the impending trial of former President Rodrigo Duterte, whose legal team has sought her disqualification. Ayan. The 2 other judges, Luz del Carmen Ibanez of Carranza of Peru and Solomi Balungi Bosa of Uganda, were part of the court proceedings that led to the authorization of an investigation into allegation of the U.S. forces committed war crimes during war in Afghanistan. In his statement, Rubio called on nations still aligned with the ICC to resist
what he described as disgraceful attack on the US and its ally. The US, Israel, and the Philippines are not parties to the Rome Statute, which established the International Criminal Court, ICC. Ayun. However, nearly all Western allies of the United States, along with Japan and South Korea, as well as the vast majority of Latin American countries and much of Africa, are parties to the statute. In theory, these countries must arrest suspects when they enter their territory. Ayan, okay. So nananawagan na ngayon ng Amerika na, wag nyo na suportahan yung ICC. Again, let's go back to the question. Ito bang nangyayari sa ICC is something that will affect the case of PRRD in his favor. Okay? May mga nagtatanong kasi sa akin dito at saka nag-PPM, what do I think about it? Okay? What do I think about it? Meron kasing nagsasabi na baka itong ginagawa kasi nakaka-apekto na talaga sa ICC, nadidebilitate talaga yung ICC dahil sa mga sanctions ng Amerika. May impact talaga. Kumbaga babagal sila, hindi sila makakilos, hindi sila makatrabaho as usual, ganyan-ganyan, okay? Madidebilitate talaga yung ano. So they are saying, yung ibang mga nagsasabi sa akin, baka hindi makabuti yan kay PRRD kasi madadali yung trabaho ng ICC, baka lalong tumagal si PRRD doon. Baka mas matagal siyang makalabas, ganyan-ganyan. On my end, actually, I see it differently. Okay? Kung magtutuloy-tuloy ang kaso ni PRRD, mahaba ang kaso. And di ba nga it will take them maybe 8 to 10 years bago makapag-decide sa isang kaso sa ICC. I don't think PRRD have that luxury of time. Pero yung call ng US na hindi, sige, suportahan nyo yung pag-sanction namin dyan sa ICC. Huwag nyo na suportahan yung ICC. That will further debilitate ICC. And if ICC is going to be in a situation wherein hindi na siya makakilos, hindi na siya makagalaw, that is enough reason para kay PRRD na sabihin na, oy, ang bagal-bagal ninyo, respetuhin nyo naman yung right ko for speedy disposition of cases. Diba? Mas magkakaroon ng maraming bala si PRRD para ma-release siya. And spend his remaining time outside of the facilities. Outside of the detention. Ganon. So yun. So for me, I think maganda tong nangyayaring to. Maganda tong nangyayaring to. Kasi the more countries na magre-respond dun sa US, para dun sa mga sanction na gusto nilang masuportahan sila ng ibang mga bansa na alay nila, it would inadvertently benefit PRRD. Kapag na-debilitate na ng tuluyan ang ICC, there is no reason for them to hold PRRD in their custody. Diba? Kasi mawalan sila ng legitimacy at all So for me, the mere fact na ina-attack ng Amerika ang legitimacy ng ICC, that's good. That's good. That's beneficial for PRRD. Ayan. Sabi ni Apollo, Miss Joey, sana magpakita si Ka-Moisture aka SAS. Hindi ko lang sure, pero sinendan ko na siya ng link. Ayan. Sabi ni Miss Anthrop, Trump solely did it for Netanyahu. PRRD is just inadvertently benefiting from it. Ever heard of the US deep state? It's Israel. Trump is Netanyahu's bitch. Ayan. Sabi ni Joshua Mineke, nag-seek uli ng another remedy yung lawyers ni PRRD sa local court ng Netherlands according to Harry Roque. That is also another thing that they are exploring. So yun, so for me, since yung ginagawa ng Amerika is delegitimizing ICC, okay? That's good for PRRD. Because ICC thrives because of the recognition. If more and more countries will start to not recognize ICC as an institution that has an authority over cases like this, diba? The better.
So, ayun. So, sa akin, hindi ako convinced na sa iba na, naku, hindi yata yan okay. Naku, hindi yata yan, ganun. I think it will favor PRRD. It will definitely favor PRRD. Ayan. Is Trillanes helping in the cases against FPRRD in the local courts? Is Trillanes helping the cases against FPRRD in local court in case ICC implodes? Ang problema, wala naman silang ang problema, wala naman silang wala naman silang pangkaso dito sa Pilipinas eh, 'di ba? Ayun. Sabi ni Kiara Dizon, nawawala si Alvin, napuyat ako. What do you mean nawawala si Buti andun si Attorney Harry, maalam talaga siya sa international law. Ayun. And I think yung time ni Attorney Harry na nandun siya sa Netherlands, he can familiarize himself sa mga local remedies. 'Di ba? So, yeah, it's a good thing. Maganda nga na gano'n na sitwasyon. Sabi ng amo ko na Jew, baka daw magaya si Netanyahu kung lalabas din ng bansa, lalo't member din ng ICC like France. Ayan, sabi ni Beatrice Prudente. Let us see kung kung anong magiging mga pangyayari dyan moving forward. Ayan. Okay. Well, anyway, maglalagay na ako ng link dito ha, pero magmo-monologue lang ako. Yung sa mga gustong umakyat, kapit lang kayo sa backstage. Meron lang akong ichichika muna ng bonggang-bongga before ko i-open yung floor sa mga gustong umakyat sa aking tindahan. Okay? At ang isa nga ay itong nag-statement na ang Kabataan Party List. Ayan, okay, wait lang ha. Naglabas na ng statement yung Kabataan Party List. Yung Kabataan Party List, ayan, okay. Meron silang notice to the public. Justin James Barrientos is no longer affiliated with Kabataan Party List and cannot represent or use the name of the organization in any manner. Ayan. So, ayan, before that, meron silang mga pa-press release, ganyan-ganyan, tungkol sa violence against women, hindi raw nila ito tinotolerate, mga ganun-ganung etchos, balungos, ganyan-ganyan. Okay? Ayan. Okay? Nasabi nila, lubos daw nilang kinilala mga tagsat panawagan. So anyway, ang dami-dami nilang mga etchos, ang dami-dami nilang pinagsasabi. Itong mga katarantaduhan ng Kabataan Party List na to, ang dami-dami nilang etchos, ang dami-dami nilang mga pinagsasabi dyan. Pagkatapos at the end of the day, ang gagawin nyo lang pala, aalisin nyo sa hindi nyo nagagawing member ng Justin James Barrientos na yan. Rape yung binibintang Kabataan Party List, okay? Rape yung binibintang. In fact, at this point, okay, kasi ang initial reaction ng Kabataan Party List dyan, ay, rape ba? O sige na nga, mag-i-investigate kami. This is after third time na erase nung babaeng biktima yung kanyang issue sa Kabataan Party List body. Pangatlong beses nang nangyari yung rape. Ay, sige, mag-i-investigate kami. O pagkatapos na nag-investigate sila, ano ang resolution? Tatanggalin. Mga putang ina nyo pala dyan sa Kabataan Party List. Kung talagang kinukondena ninyo ang gender-based violence, okay? Ang mga pang-aabuso sa mga kababaihan, kayo mismo ang dapat nagkaso, tumulong para dun sa batang nagre-reklamo na na-rape siya, na magkaso para makakuha siya ng hustisya. Miyembro niyo yun eh. Miyembro yung ginasa, miyembro yung nang-rape. Diba? So ngayon, yung mga kabataang nakikinig ngayon dito, ngayong gabi, okay, mga bagets, okay, magdalawang isip kayo sa membership nyo dyan. Kayong mga nasa college, mga nasa universities na sumasali dito sa Kabataan Party List na to, magdalawang isip kayo.
Kasi pagka nagkaroon ulit ng gender-based violence dyan, ang mangyayari lang, tatanggalin sila sa membership. That's it, pansit. Bahala na kayong maghanap ng hustisya sa proper forum, which is court. And this is not the first time na merong ganitong issue, okay, sa mga militanteng grupo na sympathetic sa CPP-NPA-NDF. This is not the first time. Ivy Corpin spoke about it. And many other, many other cadres na bumaba na ng bundok at nagbalik loob na. Ngayon yung iba sasabihin nyo, hindi, Duterte supporter lang or what. This is not about being a Duterte supporter or not. In fact, I know a lot of cadres yung mga nag-benefit sa NTF-ELCAC. Many of them do not really subscribe to the politics of PRRD, but they appreciate the programs. Up until now, pati yung ibang mga kadre, no, na nakalaya na ngayon, nagsa-start na ng panibagong buhay nila, they're not necessarily Duterte supporters. Nag-benefit lang talaga sila sa programa ng NTF-ELCAC. So ngayon, kayong mga kabataan, mag-isip-isip kayo kung sasali kayo sa grupo nitong mga kagaya ng Kabataan Party List. Marami na silang ganitong issue. Marami ng mga ganitong mga pangyayari. At kapag nangyari sa inyo ganyang bagay, yan lang ang gagawin ng Kabataan Party List o hindi na siya miyembro. Di ba nga, nung nangyari yung kay Aura at yung sa isang lalaki na kolehiyalo, gano'n. Yung lalaki na gimikero, okay? Doon sa may Pobla. Inaway-away nyo agad yung lalaki, gusto nyo i-demanda, gusto nyo managot siya sa Safe Space Act, ganyan-ganyan. Ang dami nyo nang pinagkukuda. Hindi nyo pa alam yung totoong pangyayari nun. Hindi nyo pa alam na gusto lang pala ni Aura na makakita ng edits. Ang dami-dami nyo nang gustong gawin, mga legal na hakbang laban dun sa lalaki. Hanggang sa nagulantang kayo na yung lalaki pala ang magkakaso kay Aura. Dahil si Aura pala ang gustong makakita ng titi niya. At pagkatapos ngayon, itong usapin na to, 3 times? 3 times tinorjak? Pagkatapos ang desisyon ninyo, ay hindi na siya member. Ni wala man lang ako narinig, lumapit po kami sa NBI. Ni wala man lang ganon? Talaga, Kabataan Party List? So I hope kayong mga kabataan, you are smart enough not to join this kind of organization. Pag nangyari sa inyo, yung ganitong pangyayari ng katulad nung kay Maria Cara, hanggang ano lang kayo, hanggang press release lang kayo. No! We condemn all gender-based violence, kinebat. Hindi na siya member! Hanggang ganyan lang ang justisya na alam nila para sa inyo.